So, gagawa tayo ng ternary diagram. To create a ternary diagram, kailangan natin yung x, y1, and y2. Yung x kasi dyan is yung base ng ternary diagram na parallel doon sa base ng Cartesian axis. So, mag-start tayo sa 10. Since percentage yung mga sides ng ternary diagram, commonly percentage ang nakalagay, ika-calculate natin yung corresponding y1 and y2. Yung y1 is yung left-hand side ng triangle at yung y2 is yung right-hand side ng triangle. So, as I mentioned, tangent y1 is x times tangent 60. Pero, in radians dapat yung angle. So, this one is multiplied by pi over 180 para in radians siya. And similarly, yung y2 naman ay 100 minus x times tangent ng 60 times pi over 180. Then we just have to plot this. Select data. Add yung x-axis natin will be this. And yung y1 ay ito. And add tayo, x value naman ay ito naman. Ang y natin is yung y2. Okay? So, hindi pa siya mukhang ternary diagram sa ngayon. Meron pa tayong i-add dito, yung base. Base ng triangle. That is, of course, equals din sa x. Actually, no. Equal siya sa 0 for any of those x values. So, let's add x values and then y value ay yung 0. So, dagdagan natin to ng 0 pala para kumpleto yung ating axis. Okay, then extend ko lang itong plots. And tanggalin natin tong excess. Yung lagpas yung y1 ng 100. Tanggalin ko lang din yung excess dito, yung lagpas ng 100. Okay, meron tayong triangle. So, hanggang 100 lang. Okay.
So the next question is how to uh, plot points in the ternary diagram. So nakagawa na tayo ng ternary diagram. How do we plot points in the ternary diagram? Paano kaya, guys? So, how to plot points in a ternary diagram? Let's say meron tayong points A, B, and C. A is at 30, B is 50, and C is 20. So, you can do that by plotting it manually. Inspect nyo yung ternary diagram kung saan magpo-fall yung bawat points na yan. So, in this case, ang 30, ito yung A, nandito siya. And yung 50 sa B, ito yung B, ito yung 50. And yung C is 20. Ito yung C, ito yung 20. So, the point will go there. However, we don't really want to do it manually. Yung ibang mga books, they used to make, kumbaga, irregular yung kanilang, hindi isosceles ang ginagamit nilang triangle. I don't like that. I want it to be perfect triangle. Yung iba kasi ginagamit nila itong X and Y as the axis of the triangle. So, hindi siya magandang tingnan. So, how do we plot points in a ternary diagram? We can use what is called coordinate transformation. In a coordinate transformation, meron kang given coordinate system. In this case, given yung barycentric coordinate. Ang ternary diagram kasi is nasa barycentric coordinate. Given yung barycentric coordinate, aalamin natin ano yung corresponding Cartesian coordinate nitong barycentric coordinate. And we're going to plot yung Cartesian coordinate doon sa Cartesian plane. Kasi supported ng, let's say, Microsoft Excel and majority of plotting softwares, they support yung plotting sa Cartesian coordinate. So, ang gagawin natin, yung barycentric coordinate, i-convert natin into Cartesian. So, ito yung barycentric coordinate. P, A, B, C is 30, 50, and 20. So, the coordinate transformation is as follows. Coordinate xy in the Cartesian plane is equals to a matrix, or this is coordinate transformation matrix multiplied by the barycentric coordinate. So, ano-ano kaya to? Itong coordinate transformation matrix is actually the coordinates of A, B, and C. Coordinates of A, B, and C in the Cartesian plane. So, nasaan si XA in the Cartesian plane? Itong si A, siya ay, ang X niya is 50. So, ito siya, 50. Nasaan si A sa ano yung Y component ni A sa Cartesian plane? Is around 80. Pero, not exactly 80. So, how do we solve for that? So, if this is A, it will point to this region. And A is actually 50 yung x-axis niya. Ano yung y niya? Yung y is also this height. Ano yung height na to? If this is 60, and as you can see, this is 50, tangent, hindi pala, sine 60 is y over
over hypotenuse. Ito yung hypotenuse. Pero yung hypotenuse ay 100. Right? Ito, 100 yung length niya. Y will now be 100 sine 60. Ang sine ng 60 is the square root of 3 over 2. So, yung y is actually 100 square root of 3 over 2. So, I hope that's clear. So, yung coordinate ni A is 50 and 100 square root of 3 over 2. Ano yung coordinate ni B? Ito si B. B is in 0, 0. How about C? Nasaan si C? Ito, C is in 100, 0. So, mahirap lang dyan is to determine yung coordinate ni A. And it's not really that difficult. So, ano yung barocentric coordinate? Given naman siya, i-convert mo lang siya into fraction. Dito. 0.3, 0.5, and 0.2. So, how do we perform this matrix multiplication? You can use your calculator. Or you can use Excel. It's up to you. So, ito yung example niya. I-multiply mo lang ito dito and you add. So, XA gamma A plus XB lambda A, XA lambda A, XB plus XB lambda B plus XC lambda C. Ito yon. Multiply dito at i-add. Then, the next one is, ito naman baba, multiply dito and add. So, YA gamma A plus YB, YA lambda A plus YB lambda B plus YC lambda C. Or you can just use your calculator. Doing so, we will end up with, ito kasi is 3 by 3 matrix. Ito naman is 3 by 1. We will end up with, hindi pala ito 3 by 3. This is 2 by 2 by 3. So, we will end up with, ang makukuhang dimension is yung dalawang dulo. So, this is a 2 by 1. And this pertains to the x and y coordinates in the Cartesian plane. So, saan makikita yung 35, and 26? Ito yon. 30, hindi ko lang madrawing ng vertical. 35 and 26. Ito. So, you can plot the points in a Cartesian coordinate. And it will fall exactly on the correct location in the barocentric coordinate. So, I hope that's clear. Bibigyan ko naman kayo ng example para hindi kayo nalilito. So, let's go back to our Excel file. We need to plot yung 30, 50, and 20. So, 30, 50, and 20. Yan yung barocentric coordinate. Gagawin ko siyang 0.3, 0.5, and 0.2. And then yung matrix ko, yung aking coordinate transformation matrix, 50, 0, 100. 50, 0, 100. And 100 square root of 3 over 2, 0, 0. 0, 0, and then 100 times SQRT over 2. Okay. Ito pala hindi ko naitaas kanina. Oh.
So, I just have to multiply them. Alam natin ang sagot is a 2 by 1 matrix. So, highlight ko to, equal sa mmult in Excel. Then, highlight ko tong matrix na to, comma, itong matrix na to. Then, enter. This is the corresponding Cartesian coordinate. So, ipa-plot ko lang ito dito. X value ay 35, Y value ay 26. Okay, ito na siya. So, magamit natin yan kapag masyadong madami. Masyadong madami yung points. So, for example, methane and butane and decane system. We have here yung kanyang mga composition, gas phase mole fraction and liquid phase mole fraction. And dito sa first column, nandiyan yung pressure. Different pressure and gas phase mole fraction, liquid phase mole fraction ng methane and butane and decane. So, to plot this in ternary diagram, i-transpose natin to. Ano ba yung transpose? It's just flipping this in the following way. Flip mo lang sa diagonal. So, ito magiging ganito. And this one, i-flip natin in the same way, magiging ganito. Then, i-multiply lang natin itong matrix na to dito sa ating coordinate transformation matrix. So, let's do that. Copy ko lang itong data natin. Copy ko siya dito sa ating Excel file kanina. Okay. Then, copy ko itong coordinate transformation matrix. Dito na lang sa taas. So, kailangan ko rin itong barycentric plot. Diyan ko ipa-plot later yung ating result. Tanggalin ko na to. Okay. So, copy ko muna to guys. And ipipaste ko siya ng nakatranspose. Dito. Transpose. And then, lagyan ko na lang siya ng ganyan. So, ito yung 1,000. Ibahin ko yung kulay para kita natin. Ito yung 2,000 yung kanyang pressure. This is 3,000. Ito naman ay 4,000. Okay. So, meron pang isa. Ito pang isa. Paste ko na rin dito. Medyo mababa ng konti. Transpose. Oops, hindi siya nag-transpose. Ayan. Then, copy ko lang tong taas. So, copy ko itong coordinate transformation matrix. Dito. Sa unahan.
And then, yung sagot, dito lang natin ilagay. So, i-highlight ko to guys. And then, mag-i-equals ako dito, M mult coordinate transformation matrix, comma, and then ito. Enter. Dito rin, highlight ko to. Then, equals M mult yung ating transformation matrix, comma, and this. So, nakuha na natin yung corresponding Cartesian coordinate. Ito na ipa-plot natin. So, let's do that per pressure. So, X values ko, ito, sa 1,000 pressure. Y values, ito. Then, add yung sa 2,000 na pressure. Okay. Add yung 3,000 na pressure. Add ulit yung sa 4,000 na pressure. So, ayun siya. Pero hindi pa siya buo. Kailangan natin i-plot itong ilalim. Add yung X value is, dito muna tayo sa 1,000 na pressure. And yung Y value, add 2,000 na pressure. Add ulit. Sa X value is 3,000 yung pressure. Add X value ay 4,000 na pressure and yung Y value. Ito. So, this is our plot. Ito guys, pwede yung pagparehahasin ng kulay dito sa kabila. Kasi magkadugtong dapat yan eh. Meron lang missing points sa ating data. So that's how you plot a ternary diagram. That's how you can plot experimental data into a ternary diagram.